Sa anime series ay nakita natin ang paghaharap ni Joker at Lorcan, subalit maikli lamang ang kanilang naging laban sapagkat pinakitang sumuko na dito si Joker at hindi na willing ipagpatuloy ang kanyang laban. Pero sa manga series, ang labang Joker versus Lorcan ay pinakita talaga, kaya naman sa bidyong ito ay malalaman natin ang kapangyarihan ni Joker at magagawa naman ni Lorcan na palabasin ang ika-6 na anyo ng kanyang sandata. So simulan na natin ang palabas at hindi ko na patatagalin pa. Let's go! Ginamit ni Lorcan ang pangalawang anyo ng kanyang sandata upang gamitin sa pagbaba ng arena. At doon ay masaya itong naglakad papunta kay Aira at sinampal ito upang i-cheerman lang si Aira sa kanyang pagkatalo. Sinabi ni Aira na si Lorcan na raw ang bahala at sagot naman ni Lorcan ay mukhang may kakaiba daw kay Aira dahil hindi naman daw ganun ang normal nitong pag-uugali. Kaya naman kinaltukan ni Aira si Lorcan at sinabing talunin daw nito ang kanyang kalaban at sabay alis ng arena kasama si Max. Pinababa na ni Lorcan si Joker dahil masyado na raw siyang pinaghihintay nito. Kaya naman si Joker ay bumaba na ng arena at sinabing nagbago na raw ang tingin niya kay Lorcan dahil akala niya raw ay bata lamang ito, ngunit sa kabila daw ng mga nangyari ay nakakapag-isip pa rin daw ito ng mabuti. Hiniwa kasi ng patraidor ni Joker si Saicho sa harap ni Lorcan ng gabing bago dumating ang finals o ang laban nila ngayon. Wika ni Joker ay maaaring mamatay daw si Saicho sa kalagayan niya ngayon, ngunit masayang sagot sa kanya ni Lorcan ay hindi raw mamamatay si Saicho at siya daw ang mananalo sa laban. Pagkatapos daw nun ay hahanapin naman daw ni Lorcan o gusto niyang malaman kung ano talaga ang nasa puso ng leader ng Team Uruha at ito ay walang iba kundi si Kurei. Nahiya naman ang nanay ni Reka dahil hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan si Lorcan dahil maaari daw itong bumalik kay Kurei, ngunit ngayon daw ay nakita niya na ang totoo nitong ugali kung kaya't hihingi daw siya ng sorry pagkatapos ng laban nito. Handa na ang dalawa upang lumaban sa isa't isa kaya naman humiyaw na ang referee na umpisahan na ang laban, subalit biglang humingi ng timeout si Joker na siyang pinagtataka ng lahat. Nagtaka si Lorcan at ganun na rin sila Aira at Max dahil ano kaya ang gusto nitong mangyari, kaya naman sinabi ni Joker na may basura daw ang nakakalat sa sahig kung kaya't kailangan muna raw niya itong ligpitin. Nagulat ang lahat pati na din si Lorcan, ganun na rin sila Max dahil nagawang buhati ni Joker si Mikoto gamit lamang ang kanyang isang kamay. Pinapatigil ni Mikoto si Joker sa kanyang ginagawa, subalit si Joker ay tinapon si Mikoto papunta sa upuan ng mga manonood na siyang kinadahilan nito upang ito ay mawalan ng malay. Wika ni Lorcan ay tapos na raw ba si Joker at sa isip naman ni Joker ay ano ba yan, hindi man lang siya natakot at doon ay nagsimula ng sumugod ang dalawa sa bawat isa. Unang umatake si Lorcan at sinabayan naman ito ni Joker at nang magtama ang kanilang mga sandata ay pareha silang napatras sa impact na kanilang ginawa. Masaya ang mga tao sa pinapakita ni Lorcan, ganun na din sila Max at Dylan at kanilang sinabi na marami ang naging pahinga ni Lorcan at handa na rin siya upang mamatay sa laban. Wika ni Aira ay naniniwala daw si Lorcan na kapag nanalo ito sa laban ay malalaman niya na ang totoong nasa isip ni Kurei at magagawa ng kanyang pagkapanalong mailigtas din ang buhay ni Saicho. Sinisisi ni Aira ang kanyang sarili dahil kung nanalo lamang daw siya ay hindi dapat mailalagay si Lorcan sa kanyang sitwasyon ngayon, subalit wika ni Ana ay mananalo daw si Lorcan. Balik tayo sa laban ay ginamit ni Lorcan ang pangalawang anyo ng kanyang sandata at hinagis ito kay Joker, ngunit si Joker ay nakaiwas dito. Sabay tumawa at sinabing nakakamangha raw talaga ang bilis na meron si Lorcan. Patawang sagot muli ni Lorcan ay tumawa lamang daw si Joker hanggat gusto nito, subalit hindi niya daw ito mapapatawad at wika naman ni Kashamaru ay mas mainam daw kung iisipin ni Joker ang kanyang gagawin. Wika naman ni Chukishiro na siyang nakalaban dati ni Lorcan ay si Joker daw ang unang nakakita ng kahinaan ng kanyang mahiwagang sandata kung kaya't hindi raw siya naniniwalang matatapos agad ang laban. Natanong naman ni Neon kay Raiha kung sino daw ba si Joker, subalit patawang sagot ni Raiha ay hindi niya rin daw ito kilala. Kaya naman nagtataka dito si Neon dahil kahit mismong si Raiha ay hindi ito kilala. Pero sagot muli ni Raiha ay maaaring trump card daw ito ni Kurei kung ibabase sa pangalan nito bilang Joker. Patawang sabi muli ni Joker na kailangan na nilang ipagpatuloy ang laban at doon ay pinalakas niya ang kanyang battle level at inactivate niya ang kakayahan ng kanyang mahiwagang sandata na sobrang kinagulat ng lahat. Pagkatapos ay tila ba may nagbago sa aura ni Joker at natanong ni Max kung magseseryoso na raw ba ito sa laban. At sagot naman ni Dylan ay may nagbago sa katauhan ni Joker
at natanong kung ano raw ba ang ibig sabihin ng battle level up na sinabi ni Joker kanina. Sumugod muli si Lorcan papunta kay Joker at nang malapit na ito sa kalaban ay patawang tanong ni Lorcan na ano na raw ang gagawin ni Joker sa kanyang gagawing pag-atake. Pinalitan ni Lorcan ang kanyang mahiwagang sandata sa pangatlo nitong anyo at nang iipitin niya na si Joker ay madali lamang hinawakan nito ang kanyang sandata upang pigilan. Nagulat ang mga tao dahil nagawang pigilan ni Joker ng kanyang kamay ang atake ni Lorcan at doon ay nagtataka si Lorcan dahil ano raw ba ang kanyang nararamdaman dahil tila ba ang kanyang katawan ay wala mismo sa kanyang katawan. Pagkatapos ay hinagis ni Joker si Lorcan at pagtatanong nito ay nakita na raw ba ni Lorcan kung gaano nakakamangha ang kanyang kapangyarihan. Napapaisip si Lorcan kung ano ang sikreto sa powers ni Joker. Kaya naman upang malinawan siya dito ay ginamit niya ang pang-apat na anyo ng kanyang sandata at ito ang boomerang. Hinagis ni Lorcan ng kanyang boomerang subalit si Joker ay handa na itong sanggahin at nang malapit na sa kanya ang boomerang ay hinawakan niya lamang ito at binalik papunta kay Lorcan. Nang bumalik ang sandata ni Lorcan ay malaki ang pagkagulat nito at doon ay kanyang napansin na gumaan ang kanyang sandata at sa kanyang pag-atras ay napansin niyang muli na bumalik ang dating bigat ng kanyang sandata. Tuwang-tuwa na naman ang mga tao sa pinakitang galing ni Joker kaya naman sila ay naghihiyawan upang suportahan ng team ng Uruha. Wika ng isang supporter ni Lorcan ay alam niya daw na malakas ito subalit nag-uumpisa na siyang mag-alala dahil napipigilan lahat ni Joker ang ginagawa nitong pag-atake. Kung sakaling naroon lamang daw si Rekka upang siya na raw sana ang lumaban at pagtatanong naman ng bata ay sino raw ba si Rekka at sagot muli ng isang lalaki ay si Rekka daw ang captain ng Team Hokage at sobrang lakas daw nito subalit may pagkatanga din kung minsan. Natatawa naman si Kurei sa mga nangyayari at wika nito na kung maniniwala daw si Lorcan na si Joker ay mayroong superhuman strength ay kamatayan lamang daw ang maghihintay dito. Seryosong nag-iisip na si Lorcan kung ano ang kanyang gagawin at doon ay tila ba may gusto itong subukan kung kaya't binago na naman niya ang kanyang mahiwagang sandata at hinagis papunta kay Joker. Natawa naman si Joker dahil paulit-ulit lamang daw ang ginagawa ni Lorcan subalit si Lorcan ay pumulot ng kapirasong bato na kinagulat ni Kurei at habang binato niya ang bato kay Joker ay sinabi nitong kung tama daw ang kanyang hula, ang totoong kapangyarihan daw ni Joker ay may kakayahan nitong baguhin ang gravity sa kanyang paligid. Nagulat sila Aira at Max dahil ang batong hinagis ni Lorcan ay lumutang sa paligid ni Joker at sinabi ni Lorcan na wala naman daw talaga itong superhuman power. Napatanong si Aira kung ano ang ibig sabihin ni Lorcan at sagot naman ni Emma ang sandatang gamit ni Joker ang siyang pinakamahirap gamitin sa lahat ng mahiwagang sandata at ito ay may pangalang Taishaku Kaiten. Sumugod muli si Lorcan at sinabing tama ang nasa kanyang isip at nang magkatamaan ang kanilang mga sandata ay sinabing muli ni Lorcan na kahit gaano ito kalakas ay hindi magagawang sanggahin ni Joker ang pag-atake ni J-Keeper sa katawan na kanyang tinataglay. Natawa naman si Joker at sinabing tama daw ang sinabi ni Lorcan at doon ay ginamit niyang muli ang kakayahan ng kanyang sandata at tila ba may naramdaman si Lorcan sa kanyang katawan na siyang nagresulta upang siya ay bumagsak sa sahig dahil ang kanyang katawan ay bigla na lamang bumigat. Wika ni Joker ang kakayahan ng kanyang maiwagang sandata ay sadyang napakalakas dahil kaya niyang gawing zero damage ang anumang atake ng kanyang kalaban at kaya din itong pataasin ng timbang ng kahit anong bagay. Pagrereklamo ni Max ay bakit naman daw ganun kaganda ang kakayahan ng sandata ni Joker dahil ang Taishaku Kaiten ay tumatagal din ang epekto nito sa specific area kung saan ginamit ng user. Kaya naman dahil bilis ang primary weapon ni Lorcan ay bad match talaga kung tutuusin si Joker sa kanya. Subalit si Lorcan ay unti-unting tumatayo at patanong niya kay Joker na bakit daw hiniwa nito si Saicho mula sa likuran. Hindi raw ba inutos ni Kurei na siya ay tapusin wika ni Lorcan? Subalit patawang sagot ni Joker ay dumulas daw ang kanyang kamay kaya naman humihingi siya ng sorry sa nangyari. Nang marinig ito ni Lorcan ay sobra itong nainis. Kaya naman inatake niya si Joker subalit nakaiwas itong muli. Sabay sabi na tatalunin niya daw si Joker. Naalala ni Kurei noong una silang magkita ni Joker dahil bigla na lamang itong nagpakita pagkatapos ay pinatay niya ang maraming low level soldier hanggang sa makatapat nito ang isa sa mga member ng kanyang alagad na si Jisho. Ang laban ng dalawa ay umabot ng 2 araw at halos magkapantay lamang ang lakas na kanilang tinataglay hanggang sa dumating na si Kurei sa eksena at inacknowledge na malakas nga daw si Joker. Inalok ni Kurei si Joker na sumali sa kanilang grupo at agad namang
tinanggap ito ni Joker na siyang nagpapatunay na ang intensyon daw talaga nito kung bakit inatake niya ang Uruha ay upang makasali sa grupo. Sinabi ni Jisoo kay Kurei nang kinalaban niya si Joker ay hindi raw ito nagseseryoso sa pakikipaglaban sa kanya at nang sumali ito sa grupo ng Uruha ay meron itong dalawang kondisyon at ang isa dito ay gagawin niya ang gusto niyang gawin at kapag nakita niyang hindi na masaya dahil naboboring na siya sa mga nangyayari ay hindi siya magdadalawang isip na umalis sa grupo. Ang isa naman ay kailangan daw ba niyang gawin ng pagiging masyadong marespeto sapagkat hindi raw siya sanay sa ganong klaseng bagay. Kaya naman ang pagiging malaya ang nagustuhan ni Kurei kay Joker. Balik tayo sa laban ay ginamit muli ni Joker ang kanyang kakayahan at ngayon naman ay masyadong naging magaan si Lorcan at sinabi ni Joker na parang nasa loob ngayon ng space shuttle si Lorcan. Sinuntok ni Joker si Lorcan na siyang pinag-alala ni Ana, ngunit wika ni Lorcan ay okay lamang daw siya at hindi siya magpapatalo dahil siya daw ay isang genius. Umataking muli si Joker subalit nagawa naman itong sanggahin ni Lorcan at pagkalipas ng 20 minuto ay hindi pa rin natatapos ang laban. Naisip ni Lorcan na siya ay nasa delikado ng sitwasyon at wika naman ni Max ay kahit gaano kalakas si Lorcan ay isa pa rin daw siyang bata sapagkat ang stamina ng bata ay malayo ang agwat sa stamina ng mga adult kung kaya't habang tumatagal ang laban ay mas mahihirapan daw si Lorcan. Gustong makaganti ni Lorcan sa ginawa ni Joker kay Saicho. Kung kaya't dali-dali itong sumugod sa kalaban at habang nangyayari yon, ay sinabi ni Dylan na ang sitwasyon ni Lorcan ngayon ay kaparehas ng kinalaban niya si Kai dahil napupuno ngayon si Lorcan ng negative emotion na siyang makakasira sa kanyang diskarte sa pakikipaglaban. Sinang-ayunan naman ito ni Emma at pinakalma naman nila Max at Ira si Lorcan at nang malapit na si Lorcan kay Joker ay papalitan niya sana ang anyo ng kanyang sandata. Subalit hindi niya ito nagawa kaya naman sinamantala ito ni Joker at ginamit niya ang kanyang gravity upang pabigatin ang katawan ni Lorcan. Nang babagsak na sana si Lorcan ay tinusok niya ang kanyang sandata sa lupa at sinabi ni Joker na maaabot na raw ni Lorcan ang kanyang hangganan na siya magsasanhi ng kanyang pagkatalo kung kaya't nagpaalam na ito dahil yun na raw ang katapusan ng laban. Subalit isang bagay ang biglang tumama sa ulo ni Joker na siyang pinagtataka ng lahat at nang tinignan ito ng referee ay nakita niya ang isang gansang papel na tiyak ay pagmamay-ari ni Saicho. Biglang pinakita si Saicho mula sa itaas ng stadium na siyang kinaluha naman ni Lorcan at doon ay tinawag ni Lorcan ang pangalan ni Saicho ng malakas na sobrang kinagulat at kinatuwa naman ng grupo ng Hokage. Wika ni Saicho ay lumaban daw si Lorcan para sa kanyang sarili na siyang sinang-ayunan naman nito at makikita sa kanyang mukha ang sobrang kasiyahan at sinabing simulan na raw nilang muli ang kanilang laban. Naramdaman ni Joker ang matinding pagbabago kay Lorcan at sa pag-ataking ginawa nito ay depensa lamang ang kayang gawin ni Joker hanggang sa mabitawan nito ang kanyang sandata. Masayang wika ni Lorcan ay pulutin daw ni Joker ang kanyang mahiwagang sandata na siyang pinaghinayangan naman ng mga manonood at napansin ni Dylan na bumalik na ito sa dati nitong sarili. Naisip ni Lorcan ang sinabi ng matanda na siyang ika-7 dragon ni Reka na may ika-6 na anyo ang kanyang sandata, subalit kahit ano ang kanyang pag-iisip ay kakaiba daw ang ika-6 na anyo nito kung ikukumpara sa naunang 5 anyo ng kanyang sandata. Medyo complicated itong susunod kong sasabihin mga kaibigan dahil tanong ni Lorcan sa kanyang sarili ay meron daw kayang kakaibang anyo ang ika-6 na anyo ng kanyang sandata sapagkat hanggang ngayon daw ay hindi pa rin niya naiintindihan ang ibig sabihin ng matanda. Nang maalala ni Lorcan ang pangyayari kung saan nabigo siyang palitan ng anyo ng kanyang sandata ay hindi raw siya nag-iisip sa mga oras na yun kung kaya't hindi siya tumungo sa pinakamaikling daan ng pagpapalit anyo at dahil nagkataon na ang pinakamalayong daan ng kanyang nagawa ay hindi raw yun isang kabiguan kundi yun daw ang daan ng ika-6 na anyo ng kanyang sandata. Ayon kay Lorcan ay mayroong iba't ibang klaseng paraan upang baguhin ang kanyang sandata at kung magsisimula daw siya sa una papunta sa pangalawang anyo at kahit kompleto na ang forma ng 5 anyo ng kanyang sandata ay meron pa rin itong maliliit na pinagkaiba at kung itutuloy niya daw ang pattern at tatahakin niya ang pinakamalayong daan mula sa una papunta sa ika-5 anyo ay ano raw kaya ang mangyayari. Sobrang na-excite si Lorcan sa posibleng kalabasan ng kanyang iniisip sabay gamit sa ika-3 anyo ng sandata at sa isip naman ni Joker ay mas maganda raw ang pinapakita ngayon ni Lorcan kung kaya't
Subalit wala raw palang silbi na sinaktan pa niya si Saicho upang maipakita lang ni Lorcan ang buo niyang kakayahan. Sumunod na ginamit ni Lorcan ang ika-4 na anyo ng sandata at masayang wika ni Joker na napaka-interesting daw talaga ni Lorcan at hindi raw siya nagkamali noong una niya itong makita. Kaya naman si Joker ay nagpalabas ng napakalaking gravity field sa paligid at doon ay napamangha si Emma dahil nagagawa ni Joker na magpalabas ng ganong klaseng kalaking gravity field nang walang kahirap-hirap. Ngayong halos sakop na ng gravity field ni Joker ang buong arena, ay wala nang matatakbuhan si Lorcan kaya naman sinabi ni Joker na sumuko na ito sa laban. Subalit si Lorcan ay pinalabas ang ika-5 anyo ng kanyang sandata, samantalang si Joker naman ay nagsimula ng sumugod at nasa isip ni Lorcan na siya ang mananalo at ipapakita niya raw ang ika-6 na anyo ng kanyang maiwagang sandata. Nasa dulo na ng arena si Lorcan dahil sakop na ng gravity field ni Joker ang karamihan ng kanilang pinaglalabanan at wika nila Max na kung lalaki pa daw ito ay may tutulak si Lorcan palabas ng arena. Naalala ni Lorcan ang sinabi ng matanda na ang tanging maibibigay lamang daw niya ay ang pangalan ng ika-6 na anyo at ito ay may pangalan na Mu or Nothing sa English translation. Binitawan ni Lorcan ang palaso ng kanyang pana at nang pumasok ito sa gravity field ni Joker ay bumaba lamang ito sa sahig sapagkat mas tumaas ang gravity sa loob ng field ni Joker. Nataranta bigla si Joker dahil naitulak niya daw sa bangin si Lorcan nang hindi sinasadya. Subalit si Lorcan ay nasa itaas lamang pala at sinabing muli ni Joker na hindi na makakaligtas si Lorcan kapag bumaba na ito sa sahig. Pero tugon ni Lorcan sa kanya ay mananalo daw siya bago siya makababa mula sa itaas. Biglang pinalabas ni Lorcan ang ika-6 na anyo ng kanyang sandata na siyang kinagulat ni Joker at kinatuwa naman ni Saicho at doon ay pinalibot ni Lorcan ang kristal ng kanyang sandata kay Joker. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga piraso ng kanyang mga sandata na bumalik sa dati nitong anyo at bago patamaan si Joker ng pag-atake ay sinabi nitong sobrang nakakabilib daw talaga si Lorcan at doon ay pinatikim ni Lorcan ang kakayahan ng ika-6 na anyo ng kanyang sandata kay Joker. Wika ni Emma, sa wakas daw ay naintindihan na rin ni Lorcan ang legendary form ng kanyang sandata. At dahil pumaikot ang kristal nito sa katawan ni Joker, ay walang tsansa itong makawala. Dagdag pa ron, ay mas pinabilis pa ng gravity ni Joker ang paglipad pababa ng mga sandata. Nagkatusok-tusok at nagsuka na ng dugo si Joker, subalit nagulat na naman ang lahat sapagkat si Joker ay buhay pa rin, sabay-sabing tinatanggap ko na ang aking pagkatalo. Nagulat si Lorcan sa sinabi ni Joker at doon ay sinabi na ng referee na si Lorcan ang nanalo sa laban na sobrang kinasaya ng lahat. Nilapitan ni Joker si Lorcan sabay kaltok sa ulo nito at sinabing wag mong isipin na naabot ko na ang aking limit dahil wala nang saya kung mananalo pa ako ngayon kung kaya't isipin mo na lamang na regalo ko ito sa'yo. Masayang tugon naman ni Lorcan kay Joker ay wala naman daw talagang balak patayin nito si Saicho pero ang naging sagot lamang ni Joker ay dumulas lamang daw ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay umalis na si Joker sa arena subalit isang babae ang sumalubong sa kanya at sinabing alam kong mahirap magkunwari bilang isang masamang tao dahil sa ginawa niyang pagligtas dito ay alam ng babae na hindi talaga masama si Joker. Kaya naman ang laban ni Joker versus Lorcan ay umabot ng 38 minutes and 14 seconds kung kaya't ang naging score ng magkabilang grupo ay 2 talo at 2 panalo. So ngayon ay nakita na natin ang buong laban sa pagitan ni Lorcan at Joker kung kaya't makita-kita na lamang tayo sa susunod na laban na aking i-review sa Flame of Recca. Goodbye!